Napagdesisyonan ng House Committee on Justice na huwag nang buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Ang NBI naman sinabi sa pagdinig na may lead na sila sa kinausap umanong hitman ng Vice Presidente. Saksi, si Ian Cruz. Ipinalabas sa impeachment hearing ng House Justice Committee ang videong ito ni Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May tuturing daw na inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente ayon sa National Bureau of Investigation. Based on the investigation conducted by the NBI, complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing din daw na grave threats ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Patay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Nakitaan din daw ito ng NBI ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si Vice President Duterte. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin daw sa iniimbestigahan ng NBI ang iba pang pahayag ng Vice Presidente, maging ni Davao City Mayor Baste Duterte. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para imbestigahan ang lahat ng ito. Tinalakay rin sa pagdinig kanina ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng bise at kanyang asawa na isinumite sa komite ng Bureau of Internal Revenue. Pinagbotohan kung bubuksan ito, pero sa huli, The motion to open the box is hereby denied. So ruled. 38 miyembro ng komite ang nag-no habang 6 naman ang nag-yes. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Dapat pong mabuksan ang box na yan
Kahit pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Pero giit na mga ayaw pabuksan ang kahon, kahit may kapangyarihan man ang komite na gawin ito, kailangan pa raw ba? The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. May nagsabi ring magpreno muna, baka gamitin ulit ito laban sa kanila. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. Naghain ng reklamo si Second Gentleman Mans Carpio dahil sa paglalabas ng kanilang financial transactions sa impeachment hearing. Kanina, nagpasa ang House Committee on Justice ng manifestation of support para sa mga kinasuhang kongresista kasama si Justice Committee Chair Jervil Luistro. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Posibleng tumaas ang presyo ng lokal na bigas pagsapit ng anihan sa Setyembre. Ayon po yan sa Department of Agriculture. At bilang tugon dito, kabilang po sa pinag-aaralan ng DA ang pagpapasok sa merkado ng bigas na may halong mais. Saksi, si Mav Gonzalez. Mula sa dating 1,650 pesos, nasa 3,000 pesos na ang presyo ng kada sako ng pataba ayon sa Department of Agriculture. Kaya ngayon pa lang, nakikita ng magmamahal ang presyo ng lokal na bigas sa panahon ng anihan sa Setyembre. If we do traditional practices, pareho pa rin yung urea gagamitin, hindi tayo gagamit ng alternative or yung farmers natin will not adopt the alternative fertilizers na sinasuggest ng DA. It can be, the computation as of yesterday is 62 pesos. Per kilo. Per kilo. At magkano ho yung average po ngayon? Average before the war was 42. Ngayon siguro nasa mga 50. Inatasan ng Pangulo ang DA na gawa ng paraan para hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kabilang sa inaaral nilang solusyon ay paghahalo ng imported at local rice sa 70-30 o 60-40 ratio o kaya ay paghalo ng bigas at white corn. Meron kami napag-usapan din sa DA. We're looking into rice blend. Imported rice na mura, local rice na Mas mahal ng konti. Mas mahal ng konti. Napag-usapan kahapon na pinapagawa na namin to try is a 70-30 blend or eventually 60-40. Kasi ang landed cost ngayon ng imported rice is only 33 pesos to 34 pesos. Pag binlend natin yon, bababa ang average din ng konti. Ayon sa DA, naaprubahan na rin ang budget para sa subsidiya at pagbibigay ng pataba sa mga magsasaka. Batay sa 2 araw na bentahan ng langis sa Mine of Platts, Singapore, posible ang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, piso hanggang 3 piso ang maaaring taas presyo sa diesel, piso hanggang 2 piso naman sa gasolina. Pero hihintayin pa ng DOE ang resulta ng bentahan hanggang Biyernes para matukoy ang pinal na galaw ng presyo ng petrolyo. Batay sa mga ulat, tumataas na naman ang presyo ng langis sa world market. Ngayong wala pa ring linaw kung kailan malayang makakapaglayat ang mga barko sa Strait of Hormuz. 1 linggo na mula nang inanunsyo ni US President Donald Trump na in-extend niya ang kanilang ceasefire at maghihintay sila ng unified proposal mula sa Iran. Batay sa mga ulat, nagbigay na ng proposal ang Iran. Pero hindi pa rin nagkakasundo ang Iran at Amerika sa issue ng kung kailan pag-uusapan ang nuclear program nito. Sa
isang social media post, hinikayat ni President Trump ang Iran na makipagkasundo na at hindi na raw siya magpapaka-nice guy. Lumabas din sa ulat ng Wall Street Journal na iniutos na ni Trump sa kanyang mga aide na maghanda para sa extended blockade sa mga pantalan ng Iran. Ayon naman sa Iran, hindi sila natitinag sa blockade ng Amerika dahil may mga alternatibo raw silang trade route. Para sa kanila, hindi pa tapos ang gyera. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nanawagan si dating Congressman Mike Defensor kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bigyan ng proteksyon si Orly Gutesa, ang dating sundalo na nag-ugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Inilabas ni Defensor ang isang audio recording kung saan maririnig umano si Gutesa. Sinabi ng boses sa recording na kinunan siya ng video at pilit pinabasa ng isang pahayag na hindi raw niya gawa at hindi totoo. Kapalit daw nito, mawawala ang kaso laban sa kanya. Sinabi doon, number 1, iniba ang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Gutesa at ang kanyang pamilya. Hinihingan pa namin ng pahayag si Ombudsman Remulla at ayon kay Defensor, ibinigay sa kanya ang recording noong nakaraang taon mula umano sa isang sundalong nakasama ni Gutesa. Hindi tiyak kung nasaan si Gutesa sa ngayon. Mas pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth ipatutupad na simula bukas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mula sa dating 9,750 pesos na sasagutin ng PhilHealth sa normal delivery, gagawin na itong 29,000 pesos. Hanggang 62,000 pesos naman ang sagot ng PhilHealth kung cesarean o C-section. Mas malawak na rin ang prenatal at postnatal care. Hanggang 8 prenatal check-up na kasi ang sagot ng PhilHealth, dagdag pa ang mga bakuna at laboratory test, pati na ang 3 follow-up visit matapos ang panganganak. Panibagong all-time record low ng piso kontra dolyar na itala. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 56 centavos kada dolyar ngayong araw. Mas mahina yan kaysa sa 61 pesos and 30 centavos na naitala kahapon. Nangangamba ang ilang eksperto na bubulusok pang lalo ang piso na magdudulot ng mas mataas na presyo ng produkto at serbisyo. Maraming mga Pilipino ang mahihirapan dahil ang ating mga pangangailangan ay karamihan ay imported. Agad-agaran yan. Mararanasan natin na ang bulsa natin ay bumababaw, no? At ang sinturo natin ay humihigpit. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Tinalakay po sa Senado ang biglang pagsipa ng bill sa kuryente ng maraming consumer ngayong Abril. At isa sa pinuna ang lifeline rate o yung pong tulong na ibinibigay sa mga may hirap na consumer para mabawasan ang kanilang electric bill. Isa po sa mga lumabas na mungkahi ay wag na itong ipasa sa ibang consumer at sagutin na lang ng Meralco. Saksi, si Mav Gonzalez. Ultimo mga senador na bigla umano sa mahal ng kuryente ngayong Abril. Ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang kanila ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayon sa Meralco, dahil yan sa paghina ng piso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated. Yan ang generation cost na pinakamalaking binabayaran sa bill. Pero nagmahal din ayon sa Meralco ang ancillary charges o bayad sa backup power generators. Puna ni Marcos, naka-standby lang ito kaya bakit ipinasa kaagad sa consumers? Walang sumagot sa tanong na yan. Pero sabi ng Energy Regulatory Commission o ERC, mao-offset ang mga dagdag singil dahil may bawas singil ang Meralco na 20 hanggang 22 sentimo kada kilowatt hour. Bahagi rin ng bayarin ang mga subsidiya tulad ng lifeline rate na pantulong sa mga pinakamahihirap na Pilipino kung 50 kilowatt hours pababa lang naman ang konsumo nila kada buwan. Pakiusap ni Senador Bam Aquino sa ERC, wag na yang isama sa bill ng kuryente dahil umaaray ang maraming consumer na hindi libre sa kuryente.
So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way. Paliwanag ng ERC, nasa 1 sentimo kada kilowatt-hour lang ang nakakarga nito sa bill. Dagdag naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, 135,000 households lang daw ang pasok sa nasabing Lifeline program at 8 million pesos kada buwan lang ang nagagastos para sa subsidiyang ito. Natanong tuloy kung bakit ibinapasa pa sa consumer kung maliit naman umano ang kailangang pondo. Ang liit-liit naman ng Lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Iba-iba din po kasi ang ating mga distribution utilities. Meron din tayong mga electric cooperatives na kung saan ang Hindi, kanilang sana manguna tarifa- na yung Meralco, siyang pinakamalaki. Of course, kung sila po voluntaryo, We'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC. Sinita rin ng mga senador ang government taxes sa bill ng kuryente. Pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta, may panukala siyang tanggalin ang VAT sa kuryente. Tanggalin na po natin yung 12% VAT sa electricity. Kokontra ka ba, attorney? Ako po personal, hindi po. May pakiusap din sa ERC si Senador Win Gatchalian na chairman ng Senate Protect Committee, lalo't posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko tumaas rin ang presyo ng bigas pa konti-konti. So triple whammy ang consumers natin. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.